O ayan, sasagutin na natin yung tinanong ko kagabi sa Facebook na bago ako matulog, nag-iwan ako ng question na sabi ko pagising ko ng umaga, gusto ko makita yung sagot, and sure ako natatawa ako sa mga comments ng mga sasagot dun sa tanong ko na bakit ipinasa na ni Sarah yung responsibilidad kay Hanilet sa kaso ni Digong na inlist na si Kaufman, di ba? After inlist si Kaufman, kay Hanilet na ipinasa yung responsibilidad pati paghahanap sa bagong lawyer. Samantalang nung time na nakakulong si Digong, pinaban ni Sarah si Hanilet dumalaw. So yung mga after nung mga nakaraang pagpunta ni Sarah sa laging nasa Netherlands si Sarah sa Dahig, hindi niyo makikita si Hanilet. Ang makikita niyo doon, mas pinaburan pa ni Sarah yung ibang kabit. Si Girlie, si Jasmine Egan, di ba? Sila yung nagpupunta. Alam niyo ba na lahat ng babae na yan ay iniwanan ng pera ni Digong? Lalo na yun si Jasmine Egan. Ang daming perang iniwan dyan. Dapat nga kine-question yan eh. Questionin niyo yan. Sa totoo lang. So eto na. Bago mahuli si Digong, kasama si Hanilet, saka si Kitty. Yung meron pa silang rally, di ba? Kaya sila nandun, inilipat na ni Digong ang mga pera niya sa Hong Kong na nakadeposito sa Hong Kong, di ba? The money laundering sa pangalan ni Kitty at ni Hanilet. Nasa kanila ang kayamanan ni Digong. Yun yung susi na sinasabi sa The Hague, sa ICC. Yung sinasabing na freeze na pera sa ICC, wala yon. Barya lang yun. Barya-barya lang yun. Yung talagang maraming pera, ang merong access nun ay si Hanilet dahil sa kanya nakapangalan. Yung susi na yan. So ibinigay na sa kanya yung responsibilidad sa kaso ni Digong sa pagbabayad ng mga lawyers dahil si Sarah ay naubusan na at si Hanilet na kay Hanilet ang kayamanan. Kaya naman biglang super close na naman sila kay Kitty. Diba? Yan po ang totoong istorya na yung susi. Parang the key is the key. O diba? Ang susi ay yung susi. Hindi nakuha ni Sarah yung access dahil nakapangalan kay Hanilet yung iniwang kayamanan ni Digong. Ito naman kasi si Sarah, okray din. Dapat pinakasimahan mo yung tao. Diba? Sa totoo lang, hindi ko pinagtatanggol to Doon tayo sa totoo. Sa totoo lang, mas may karapatan si Hanilet kaysa kay Jasmine Egan. Saka dun sa, sino ba yun yung dating reporter ng ABS-CBN? Siya kasi nag-alaga kay Duterte. Yun. Ayaw mo lang kasi, buti lang nangyari yung ayaw mo kay Hanilet. Nagkagulo-gulo kayong lahat. Diba? Chirurut. Alam niyo na yung sagot ngayon. I woke up like this. Diyos ko, ba't ang fresh ko ba? Naiinis ako. Alam mo naman talaga yung mga sasabi ng pangit ako. Maganda naman sila. Lalo na yung Ludovica ba yun? Yung parang naapakan yung mukha ng mga tao. Parang yung mga nagtakbo yung mga tao, tapos natapakan yung mukha niya. Yung mga tumatakbo naka-heels. Nagkaroon siya ng butas-butasan ng mukha niya. Kaya naman dikit-dikit si Ipe kay Hanilet kasi akala niya makakakuha siya ng pera. Ang dating jowa niya, collector sa Cebu. Sa BOC na nagre-remit kay Bongo. Ay sige na, bye-bye. Chururut to Sokbel.